Kung sa tingin mo ay hindi ka pa handa na maging VA bookkeeper, baka sakaling tama ka nga. Pag-usapan natin yan ngayon. Kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle at may 4 na taon akong experience sa pagiging VA bookkeeper. Gusto ko lang pag-usapan sa episode na to, itong paghahanda o feeling ready para maging VA bookkeeper. Kung ikaw ay nag-aantay sa tamang panahon, tamang tiyempo, o naghihintay ka na maging equipped ka para maka-feel ka na ikaw ay handa para sumabak na sa pagiging VA bookkeeper, magantay ka lang habang buhay. Magkikwento muna ako sa inyo. Kung sasabihin ko ba sa inyo na lahat ng mga opportunity na dumarating sa buhay ko, dumating siya sa mga panahong hindi ako handa. Dumating siya sa mga panahong gusto ko nang sumirit. Dumating siya sa mga panahong hindi ko lubos maisip o napaghandaan. Ang pinakaunang trabaho kong kinonsider talaga na nagkaroon ako ng government benefits na employment is yung nagtrabaho ko sa Banana Chip Factory. May willingness ako noon na mag-apply gawa ng bakasyon at pandemic. Nung pandemic kasi naurong yung simula ng klase. 'Di ba? Ang klase dapat natin noon June. Dahil sa pandemic, na-move yan ng August. Kasi move siya ng move kasi inaakala ng mga taong buwan lang ay huhupa na ang COVID. Dumating pala yung taon pala yon. Kaya na-move siya. Nagkaroon ako ng self-pity. Parang wala akong silbi sa buhay. Yun yung nararamdaman ko sa post-pandemic. Wala akong ginagawa masyado sa buhay. Kain tulog lang sa bahay. Yun lang yung routine ko. Kaya nagpursu akong para mawala yung nararamdaman ko. Kailangan kong gumawa ng something. Yun nga yung magtrabaho sa Banana Chip. Naisip ko lang naman yung Banana Chip kasi yung mga kaklase kong sa grade 12, may kaklase ako dong nagtrabaho. At sa pangalawang Banana Chip Factory naman na pinagtrabahuan ko, andun din yung ka-churchmate ko. Hindi ako sumali o hindi ako pumasok doon sa Banana Chip Factory dahil alam ko yung trabaho doon. Hindi. Pumasok ako doon sa willingness kong kumita at the same time may kakilala din ako doon. Isa kaya sa mga pinakamahirap na mag-apply kapag wala kang kakilala. Kaya yun yung sinecure ko. Yung kilala ko, yung nasa loob para hindi ako ma-OP. Tinanggap ako. Hindi dahil handa ako or equip ako. Napakabata ko pa kaya noon. Mga nasa 18, 19 pa ako noon. Tapos mabigat yung trabaho. Pero pinapasok pa rin nila ako. Kasi medyo maskulado ako noon kasi nag-exercise ako. Medyo maganda build ng katawan ko noon. Pinapasok ako. Siguro yun yung attributes kung bakit ako napasok. Pero hindi ko inasahang tatanggapin ako. Sinubukan ko lang pumasok o sinubukan ko lang mag-apply. Bali wala na kung hindi matanggap. Pero natanggap. Yung unang corporate na trabaho ko na hindi related sa accounting. Nung pangalawa naman, yung unang client ko sa pagiging VA bookkeeper, yun yung mga panahon na I'm very vulnerable. May isang araw na, alam mo yon, after mong gawin yung routine kasi sa mga YouTube natin dati, sa YouTube channel ng mga advice, sinasabi nila na ito yung perfect time na mag-apply kasi dito active yung mga client. No? Gising ako ng alas 3 kasi hapon daw yon sa US at libre yung oras ng mga client na nagpo-post sa Upwork o LJ at yun yung best time na makita nila yung application mo. Gising naman ako ng mga ganong oras. Nag-apply ako ng straight. Napakarami ng mga application ko. 2 months kong ginagawa yung routine na yun. Nag-aaral ng bookkeeping, nakikipag-connect sa Facebook, apply lang ng apply at gumagawa ko ng videos. 2 months yun guys, tuloy-tuloy. Alam mo, minsan habang sa mga period na yun, nilalabas ko talaga yung sarili ko. Basketball man lang. Yung mga hindi involve yung pera kasi wala akong pera nun. Nag-resign ako nun sa pagiging Banana Chip crew. Tamang tulala lang, tamang question lang sa buhay. Kasi di ko alam, for some reason, ako yung klaseng tao na kapag walang source of income o walang pinagkakaabalahan sa buhay, ang bilis ko manghina. Parang nakakaramdam ako ng wala akong silbi sa mundo. Kasi I like to provide. I like to have my own money. And I want to have a self-security. Ayun yung reason. Pasirit na ako, actually. 2 months tuloy-tuloy. Walang nangyayari. Puro rejected na applications. At pare-paras yung feedback. Never akong nakaramdam ng ready ako. Especially, I want to put it in record na wala akong degree at wala akong experience. Nung nagsisimula talaga ako sa VA bookkeeper na related sa accounting. Meron lang akong
alam sa accounting basics kasi ABM ako nung senior high school ako. Kaya yun lang yung baon ko. Pero hindi ako nakaramdam na qualified ako, hindi ako nakaramdam na ready ako kasi hindi ako CPA. Hindi ko natapos yung first year ko sa pagiging accountancy student. Hindi ako ready. Pasirit na ako nang biglang pumasok yung opportunity. Hindi lang sa hindi ako handa ng mga panahon. Doon pa sa mga panahong pasirit na ako, dumating yung opportunity. Tinanggap ko siya kasi andyan na eh. Yun yung hinahanap ko for the past 2 months. Tatanggihan ko pa ba? Tinanggap ko. At itong huling kwento na ibabahagi ko sa inyo para lang maitawid ko tong episode na to. Nagtatrabaho ako is as admin or part-time closer ng isang educational brokerage, Canada base. Pero sa Tagum lang yung office nito. Nagtatrabaho ako noon isang gabi, isang madaling araw kasi night shift din yun. I think if I can recall it right, 10 p.m. to 8 a.m. yung shift ko doon. Full time. Part-time VA bookkeeper na din ako noon sa mga panahon na yun. Baon ako sa utang at napaka-unstable ng finances ko. Nag-backfire yung mga risk na mga pinagsisimula kong business dati. Tapos yung mga utang noon, binabayaran ko pa. So, ngarag yung finances ko ng mga panahon na yun. And dahil sa unstable na income due to walang masyadong client na pumapasok, part-time lang, napaka-less lang ng hours, hindi ko masustain sarili ko. Even though I have full-time work, it's not enough. Ganun kalala yung sitwasyon ko noon. Hindi na ako makatrabaho ng maayos kasi kahit na may part-time akong VA bookkeeping na job, tapos may full-time pa ako, hindi siya enough to compensate sa backlogs ko. Kaya wala pa rin akong peace of mind magtrabaho. Aligaga pa rin. Parang instead na mag-focus, nakatuon yung pansin kong maghanap ng ibang opportunity na kayang bayaran yung mga kautangan ko. Pag after ko ng shift noon as a sales, part-time admin, part-time closer doon sa company na yon. Every uwi ko, nag-a-apply ako ng mga opportunity sa Davao. Kasi ang mga BPO sa Davao region, sa Davao City yan lahat naka-centralize. Kasi wala namang masyadong BPO industry around the Davao region eh. Meron sa Tagum pero hindi siya specialized for accounting or back office. Yung lahat talaga na all-in-all na package na roles ng BPO industry na sa Davao City. Sa area namin na yun. Nag-apply ako as accounts receivable, accounts payable. Nagbabaka sakali lang ako. Accounting staff, kahit ano, basta nasa BPO. Kasi BPO kasi yung medyo maayos yung bayad eh. Andun na ako. Nag-apply na ako. Nasa Tagum pa lang ako, Davao City. 3 hours or 2 hours away yan. Na i-interview na ako. Call lang. And sa email din, nagiging honest ako na nasa Tagum base ako but I'm willing to relocate once hired. So tinatawagan nila ako. Ini-interview nila ako. Pag malaman nilang hindi ako college graduate, dinedecline nila ako. Even though I have the experience, sinasabi nila. But it's very crucial for them na dapat may degree. Kaya nare-reject ako. Sa akin, tinutuloy ko lang siya mag-apply ako. Ang bilis or ang daming opportunity actually sa Davao ng mga panahon na yon. Hindi ako naman problema saan ako mag-apply kasi may mga kaibigan akong sinisendan ako ng link, sinisendan ako ng application, mga taga doon, taga Davao. Yung mga connection ko din. Ang daming tumulong sa akin na maghanap ako ng trabaho doon. May isang gabi, may isang araw or isang shift ko. Break time namin 3 a.m. Tapos dahil 3 a.m. yung break time namin, natutulog ako niyan. Kasi iba talaga yung mo dyan, wisyo mo kapag night shift ka. Papatulog na ako. May napping area kasi kami. Doon sa napping area may isang pintuan, tapos isang bed. Paunahan lang matulog doon. Pagpapasok ko, may dala akong kumot tsaka unan. Akma na akong hihiga. Biglang nag-ring yung cellphone ko. Tapos, nag-ring yung cellphone ko. Sinagot ko. Hello po? Hello, Kai. Hello, am I speaking to Kyle? Sabi ng katawag. Yes, speaking. Then, in-update niya ako at na-receive na nila yung aking application for accounts payable. And, am I available ba daw for final interview 8 a.m.? Sabi ko, sakto to Kasi after talaga ng shift ko. Sabi ko sa kanila, ma'am, can we move it on at least 8:30 or 9 a.m.? Is it okay? Tapos nag-approve. Sabi, yes, it's okay. Final interview yon. Ang mag-interview sa akin, yung team leader or manager ng department na yon. Eto na, nakauwi na ako sa bahay. Set up ko na yung laptop ko. Syempre, may laptop ako. VA ako eh. May laptop ako, may headset ako. Tapos interview na. Wala namang masyadong tanong. Wala namang masyadong technical na tanong. Kinilala lang ako ng manager. In-assess yung
the way ako magsalita. At pinarate lang sa akin kung ano yung Excel skill ko tsaka accounting software skill ko. Yun lang. After nung interview, klinos ko yung laptop, kinalimutan ko na yung nangyari. Like, sa sobrang sanay kong ma-reject, hindi na ako nag-e-expect na may magandang feedback na dumating. Pero yan lang yung kaisa-isang napunta ako sa final interview sa sobrang dami kong application na sinend. Yan lang talaga yung final interview na umabot. After nyan, dahil ngarag pa ako sa after shift ko, klinos ko yung laptop, natulog ako sa bahay. Kinagabihan kasi shift ko na agad niyan. Hapon ako nagigising, tapos prepare ulit para sa duty. Tapos kasi hapon ako nagigising, tapos 10 pa. Minsan after dinner ko, nag-iidlip pa ako before ako pumunta ng office. Pagpunta ko ng office, okay, start na 10 PM, time in 11, 12, 1. Basta naalala ko hindi pa lunch break 'yon. Tumawag sa akin yung hiring manager o recruiter. Sabi niya, "Kyle, can you report on Monday for orientation?" May job pa ako nun. Hindi niya sinabing hired ako. Hindi niya sinabi, wala ako na-receive na email, na confirmation na hired ako. Sinabi niya lang, "Kyle, are you available on Monday 10 p.m. for your orientation?" Sinabi ko, yes. Kahit hindi pa ako sure na makakapunta ako sa Monday. Ano yun? Siguro Thursday yung sinabi sa akin or on Wednesday. Basta pagka next week na agad. Wala pa akong boarding house na lilipatan doon. Wala akong relatives na taga Davao City. Wala talaga lahat. As in, wala. Pero sinabi kong yes. Nag-follow up text ako. Sabi ko, can I clarify? Because I need clarification before I go actually sa mismong Davao City. Kasi taga-Tagum pa ako. May I clarify if I'm hired? Ganon. Sabi ng recruiter, yes, you're hired. Now we're just waiting for the final draft for the email and contract. At saka job offer, i-receive mo sa email. Sabi ko, what? Hindi ko talaga inasahan. Ang naramdaman ko nun, nag-mix yung kaba, yung confusion. Nag-doubt ako kung legit ba yung company na yun. Nag-doubt ako kung totoo bang nangyayari to sa buhay ko. At kung paano ko sabihin sa employer ko na magre-resign ako. Kasi kung magre-resign ako doon sa company na yun, yun yung pangalawang resign ko. Kasi nag-resign ako ng una, tapos bumalik ako. Tapos, nag-resign ulit ako kasi na-hire nga ako sa Davao. Hindi alam ng mama ko, hindi alam ng kapatid ko. Hindi nila alam lahat kasi dinidibdib ko lang yung sarili kong problema nun eh. Hindi ko sinishare masyado kung ano yung mga nangyayari sa akin internally. Gusto kong solusyonan. Eto na, na-hire na ako. Sinettle ko na. Sinabi ko na agad sa employer ko na kuya kasi tawag ko sa kanya kasi siya, brother-in-law siya ng classmate ko sa high school. Taga Canada. Shoutout po sa'yo. Yun ang hindi ko makalimutan na moment na nagsabi agad ako sa kanya na naging honest ako. Anong sitwasyon ko, tapos mas kailangan ko ng higher na opportunity to compensate sa mga backlogs ko sa buhay. Nag-agree lang naman siya, tapos they wish the best for me. So, nagpaalam ako dun sa work ko na yon. Sabi nila, nag-resign ka na naman. Pangalawang beses mo na yan. Baka may pangatlo pa dyan na, sabi nila. Hindi ko na iniisip kung ano yung magiging buhay ko sa Davao sa mga panahon na yon. Hindi, yun yung pinaka-vulnerable ako at hindi ako handa talaga na tinanggap ko yung opportunity. Akalain mo yon, kapag isa-search mo yung kumpanya sa US naka-redirect, wala siyang Facebook page or website na pang Pilipinas. Kaya nag-wonder talaga kung legit. Pag sinearch ko sa LinkedIn, meron naman pala. Nag-exist pala talaga yung kumpanya. At may magandang review. Pagkapunta ko sa mismong Davao, prior niyan, yung katrabaho ko, siya yung naghatid sa akin. Papuntang Davao, nagmotor lang kami. Tapos, onti lang dinala kong gamit kasi motor lang dinala namin eh. Siya pa yung naghanap, tumulong sa akin magkaroon ng boarding house doon. Same day talaga, like mamayang gabi orientation, maaga kami sa Lunes na naghanap ng boarding house para kinagabihan makapag-report pa ako doon. Kalain mo yun? Wala akong boarding house. Wala akong pera. Pero may sasahurin pa ako doon sa work ko. Yun yung pangtustos ko. Pero baon na ako sa utang eh. Dahil sa kakautang ko ng kakautang, may mga credit limit naman akong pagkakuhan kapag may mga short ako. Pero to be honest, di ko alam kung bakit ko na-survive yung mga era na yon. Kasi talagang hindi ako ready nun. At pag-realize ko na lang kalaunan na lahat ng opportunity na dumating sa akin, hindi talaga ako handa eh. Hindi ko masabing dahil pinaghandaan ko siya. Hindi ko sinabing prepare ko talaga sarili ko for that exact opportunity. Hindi ko masabing nangyari siya because I am qualified to do that. Kung babalikan ko yung mga kwento ko, marami pang kwento. Halos lahat talaga ng mga opportunity na dumating sa akin, those are my vulnerable part
ng buhay ko na hindi talaga ako handa, na hindi ako nag-expect ng kahit na ano. Pero dumating siya. Kaya kung iniisip mo na hindi ka muna maging VA bookkeeper kasi nararamdaman mong hindi ka pa handa, sinabi kong tama yan. Kasi tinanggap ko ang realidad na hindi talaga tayo mapupunta sa sitwasyon o mapupunta sa feeling na handa tayo. Hindi darating yan sa buhay mo. Maniwala ka sa akin. It's either gawin mo yan nang hindi ka ready or wag mo nang i-overthink. Execute mo na. Kasi kapag inisip ko pa na wala naman akong degree, hindi na ako mag-a-apply. Wala naman akong credibility para mag-vlog or magsalita dito. Ba't pa ako magbablog? Hindi naman talaga ako handa. Hindi naman talaga ako qualified. Pero I still do it. Why? Andyan na eh. I have no option. If I want to accelerate my career, even though of my lackings of credentials like diploma or degree, wala ako dito sa harap nyo nagsasalita. Wala ako dito sa kinaupuan ko ngayon para makapagbahagi ng kwento. Normal ang makaramdam ng kaba, ng feeling na hindi ka pa handa. Napaka-normal niyan. Alam nyo anong hindi normal? Kapag sinubo na sa'yo yung oportunidad, pero dahil nanliit ka sa sarili mo, hindi mo kinuha. Yun yung pinakamaling desisyon na gawin mo sa buhay mo. Ikaw na unang nagdesisyon na hindi ka qualified sa bagay na yan. Kung ginawa mo yan. Ikaw na mismo nag-judge sa sarili mo na hindi mo kaya. Ikaw mismo ang problema. Ang naglilimita sa sarili mo. Kung napupunta ka ngayon sa sitwasyon o nararamdaman mo na hindi ka pa handa, alalahanin mo, ang Diyos, binigyan ako ng tsansang magkaroon ng milagro na maging VA bookkeeper kahit na wala ang degree, wala pang prior experience. 5 years ago, 4 years ago. Lalo na sa'yo. Kung meron kang degree. Kahit wala kang accounting experience, may degree ka. Lamang ka na sa akin ng 4 na taon kung tutuusin. Kahit wala kang degree pero may experience ka, lamang ka pa rin ng experience nung nagsisimula ako. Regardless, sa mga panahon nung nagsisimula ako, talagang napakabata ko pa. Ang meron lang ako, willingness na tumanggap ng oportunidad kahit na sa tingin ko ay hindi to para sa akin. Kasi kung may dumating na opportunity sa akin, para sa akin man yan o hindi ko malalaman kung makakatulong yan sa akin o para sa akin yan kung hindi ko yan tatanggapin. And kung i-proportionate ko lang yung mga bagay na dumating na mga opportunity sa buhay ko, siguro it's 1,000, hindi, masyadong overrated yung 1,000. Siguro it's 300 application to 1. Yung 299 na yun, rejection yun. Yung 299 na yun, combination yun ng mga oras, pagod, iyak, pawis, dugo, sakripisyo, disiplina para lang makuha yung pinaka-opportunity na ibibigay sa akin ng Diyos. Normal ang hindi handa. Ang hindi normal na kahit nasa harap mo na, hindi mo pa nakikita at hindi mo pa kinukuha. Ayos, yun lang sa episode na to. Bye!